Budget Travel Tips. Magandang araw, mga kapamilya. Alam nyo ba na ayon sa isang survey, higit kalahati ng mga Pinoy ang naniniwalang kailangan ng malaking budget para makapag-travel abroad? Pero teka lang, hindi laging totoo yan. Hayaan nyo munang ikwento ko ang sariling karanasan. Noong nakaraang taon, naglakad-lakad ako sa Vietnam. Akala ko, ubos ang ipon ko para lang malasap ang street food at makita ang mga magagandang tanawin. Pero guess what? Nakaya ko ang isang buong linggo sa halagang hindi umabot ng 20,000 pesos. Astig, di ba? Doon ko natutunan na ang sikreto sa budget travel ay hindi laki ng pera, kundi talino sa paghahanda at tiyaga sa pag-research ng murang options. Kaya sa mga susunod na minuto, samahan niyo ako habang ibinabahagi ko ang best budget travel tips na siguradong makakatulong para makalibot kayo ng hindi sumasakit ang bulsa. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa Pinas Now TV at marami pa tayong mga topics na pag-uusapan sa mga darating na araw. Bakit mahalaga ang budget travel? Ngayon, tanong, bakit nga ba sobrang halaga ng budget travel? Una, dahil sa mas abot kayang paraan ng paglalakbay, mas marami sa atin ang nagkakaroon ng chance na makita at maranasan ang iba't ibang kultura. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa mga sikat na tourist spots, kundi sa pag-intindi ng mga tao, tradisyon at kwento ng bawat lugar. Kapag budget-friendly ang biyahe, mas nagiging bukas ang pinto para sa lahat at mas naipapakita natin ang ganda ng pagkakaiba-iba ng mundo. Pangalawa, practical ito. Sa panahon ngayon, alam nating lahat na ang dami nating gastusin mula sa bills hanggang sa pang-araw-araw na needs. Kaya kung matututo tayong mag-budget travel, mas maayos nating mapapamahalaan ang pera habang nag-i-enjoy pa rin sa adventure. Ang maganda pa, hindi kailangang isakripisyo ang saya at experience. Basta may tamang diskarte at tips, siguradong makakatipid tayo nang hindi nababawasan ang thrill ng biyahe. Kaya relax lang, mga kapamilya. Sa mga susunod na minuto, sama-sama nating aalamin kung paano maging matipid pero sulit ang bawat travel adventure. Ano ang ating pag-uusapan? Mga kapamilya, para mas malinaw ang ating biyahe ngayong araw, ito ang magiging flow ng ating kwentuhan. Una, titingnan natin ng mga abot-kayang destinasyon na siguradong sulit puntahan. Perfect para sa mga naghahanap ng adventure na hindi mabigat sa bulsa. Pangalawa, pag-uusapan natin ang mga budget airlines na makakatulong para makarating kayo sa mga lugar na ito nang hindi sumasakit ang ulo sa pamasahe. At panghuli, ibabahagi ko ang ilang cost-saving hacks na pwede ninyong i-apply sa inyong susunod na trip. Mga simpleng diskarte na malaking tulong para masulit ang bawat piso. Kaya maghanda na dahil ang ating journey patungo sa best budget travel tips ay magsisimula na ngayon mismo. Tara na, samahan niyo ako sa ating kwentuhan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-crucial na parte ng paglalakbay, ang pagpili ng abot-kayang destinasyon. Tandaan, ang travel ay hindi lang gastos, kundi investment sa alaala at karanasan. Pero syempre, mas masarap maglakbay kung hindi mabigat sa bulsa, di ba? Kaya tara, kilalanin natin ang ilang budget-friendly na bansa na siguradong sulit puntahan. Bibigyan kita ng pangkalahatang ideya ng mga budget-friendly na bansa. Silangang Europa, halimbawa Poland, Hungary, unang stop, Silangang Europa. Sa Poland, lalo na sa Krakow, ramdam mo ang kasaysayan at ang presyo ng pagkain at tirahan ay sobrang abot kaya kumpara sa kanlurang Europa. Sa Hungary naman, huwag palampasin ang sikat na thermal baths at syempre, ang masarap na goulash. Timog Silangang Asya, Thailand, Vietnam. Next stop, Timog Silangang Asya. Sa Thailand, sulit na sulit ang street food, masarap na, budget-friendly pa.
Sa Vietnam, para kang nasa painting habang naglalakad sa kanilang mga tanawin. At bonus pa, mura ang pagkain at activities. Plus, hindi mo dapat palampasin ang kanilang kakaibang kape. At syempre, hindi kailangan ng visa. Gitnang at Timog Amerika, Mexico, Colombia. Huwag din kalimutan ang Latin vibes. Sa Mexico, explore ang mga lokal na pamilihan at tikman ang authentic tacos. Ang Cancun beaches, para kang nasa postcard. Sa Colombia naman, ang Medellin ay kilala sa perfect weather at super welcoming na kultura, hidden gems, Portugal, Georgia. At syempre may mga underrated spots din. Sa Portugal, makikita mo ang Algarve beaches at ang vibrant Lisbon na hindi mabigat sa budget. Sa Georgia, na nasa pagitan ng Europa at Asia, ramdam mo ang rich culture at tradisyon. Tikman ang kanilang kachapuri, cheesy bread na siguradong pasok sa panlasa. Tanong, may nakaplanong travel ka ba ngayon? I-type ang isa kung oo at 0 kung pinag-iisipan pa. Huwag mo rin kalimutan ang mga ilang bagay na dapat isaalang-alang. Una, cost of living, check kung gaano kamura ang pagkain, tirahan at transportasyon. Mas mababa ang cost of living, mas marami kang experience na makukuha sa mas maliit na gastos. Pangalawa, exchange rates. Tingnan ang palitan ng pera. Kung favorable ang exchange rate, mas sulit ang bawat piso mo. Pangatlo, off-peak seasons, travel smart. Sa off-peak seasons, mas mura ang tickets at accommodations. Bonus pa, hindi ka makikipagsiksikan sa mga turista. Sa madaling salita, ang tamang destinasyon ay susi para sa sulit na travel experience. Hindi kailangan ng malaking budget para makakita ng magagandang lugar at makagawa ng unforgettable memories. Kaya mga kapamilya, ready na ba kayong magplano ng next adventure? Let's go! Dahil ang mundo ay naghihintay para sa inyo. Ngayon, dako tayo sa paghahanap ng mga budget airlines. Mga kapamilya, alam nyo ba na ang budget airlines ay lifesaver para sa mga gustong mag-travel nang hindi nauubos ang ipon? Simple lang ang konsepto. Mas mura ang pamasahe kumpara sa mga tradisyonal na airline. Pero syempre, may kapalit, mas basic ang serbisyo. Halimbawa, kadalasan walang libreng pagkain o inumin sa flight at medyo mas dikit-dikit ang upuan. Pero kung kaya mong tiisin ang kaunting discomfort, kapalit nito ay malaking tipid. Ilan sa mga kilalang budget airlines ay ang Ryanair at EasyJet sa Europa, AirAsia sa Asia, at Spirit Airlines sa Amerika. Madalas silang may promo at seat sale, kaya kung alerto ka, makakakuha ka ng murang pamasahe. Narito ang ilang tips para sa pagbubook ng budget flights. Ngayon, paano nga ba makakuha ng pinakamurang flight deals? Ito ang ilang diskarte. Una, gamitin ang flight comparison websites, parang window shopping lang pero sa flights. Sites tulad ng Skyscanner at Google Flights ay makakatulong para makita kung saan ka makakatipid. Ikalawa, maging flexible sa travel dates. Kung kaya mong mag-adjust, mas marami kang chance makahanap ng mura. Pro tip, flight sa gitna ng linggo ay kadalasang mas mura kaysa weekend. Ikatlo, tingnan ang nearby airports. Minsan, mas mura ang pamasahe kung lilipad ka mula sa mas maliit na paliparan. Oo, dagdag biyahe ng konti pero sulit kung makakatipid ka ng libo. Ika-apat, mag-sign up sa Fare Alerts. Maraming apps at websites ang nagbibigay ng notification kapag bumaba ang presyo para kang may sariling travel radar na laging naka-on. Mga potensyal na panganib na dapat iwasan. Pero mga kaibigan, huwag kalimutan, may mga dapat bantayan sa budget airlines, hidden fees. Madalas, ang nakikita mong presyo ay para lang sa carry-on. Kapag nag-check-in ka ng bagahe, may dagdag na bayad. Kaya siguraduhing basahin ang baggage policy bago bumili ng ticket. Cancellation policies. Maraming budget airlines ang mahigpit dito.
Kung kailangan mong kanselahin, minsan wala ka nang makukuha pabalik. Kaya basahin muna ang terms and conditions para hindi ka mabigla. Sa kabuuan, ang budget airlines ay isang smart way to travel nang hindi nalulubog sa utang. Basta't maging maingat sa hidden fees at sundin ang mga tips na ito, siguradong magiging masaya at sulit ang iyong biyahe. Kaya mga kapamilya, handa na ba kayong mag-book ng next adventure? Tara na, let's fly smart! Mga karagdagang cost-saving measures. Ngayon pag-usapan natin ang mga diskarte para makatipid habang naglalakbay abroad. Importante ito lalo na kung gusto nating makita ang mundo nang hindi nauubos ang ipon. Ready na? Let's go! Accommodation options. Unang tip, tirahan. Hindi laging hotel ang sagot. Maraming mas abot-kayang alternatibo. Una, hostels, guest houses, budget hotels, perfect para sa solo travelers o barkada. Mas mura at bonus pa, pwede kang makakilala ng bagong kaibigan mula sa iba't ibang bansa. Guest houses naman ay mas tahimik at personal. Always check reviews online para sure na sulit. Pangalawa, vacation rentals, Airbnb, couchsurfing. Kung gusto mo ng mas homey vibe, try Airbnb. Mas mura kaysa hotel at minsan may kitchen pa. Kung adventurous ka, subukan ang couchsurfing. Libre na, may chance ka pang makilala ang locals. Pangatlo, camping and alternative lodging. Kung mahilig sa nature, camping is the way to go. May glamping options din kung gusto mo ng konting comfort pero budget pa rin. Transportation tips. Next, transportasyon. Dito madalas lumalaki ang gastos, kaya dapat smart tayo. Una, public transport versus taxis, rideshares. Bus at tren equals mas mura kaysa taxi. Alamin ang schedule at ruta para hindi maligaw. Pangalawa, walking and biking. Kung city trip, lakad o bike rental na lang. Mas tipid, mas healthy, at mas makikita mo ang totoong ganda ng lugar. Pangatlo, rail passes and budget car rentals. Kung long trip sa Japan o Europe, rail passes are lifesavers. Unlimited rides sa ilang araw. Kung kailangan ng kotse, hanap ng budget rentals. At huwag kalimutan ang promo codes, syempre pagkain. Isa sa pinakamalaking gastos, pero may hacks tayo. Una, street food versus restaurants. Street food, uchi masarap na, mura pa. Dito mo matitikman ang tunay na lasa ng bansa. Pangalawa, grocery shopping and cooking. Kung may kitchen access, mag-grocery at magluto. Mas mura at mas fun pa kung kasama ang barkada. Pangatlo, eat like a local, skip the tourist traps. Pumunta sa local markets at cafes. Mas authentic, mas sulit ang presyo. Free and low-cost activities. Last tip, activities. Hindi lahat kailangan ng malaking bayad. Una, free walking tours. Maraming cities ang may free walking tours. Libre na, educational pa. Magbigay lang ng tip sa guide. Pangalawa, museums on free days. Check kung may free admission days. Sulit na sulit para sa culture trip. Pangatlo, natural attractions, parks, beaches, hiking spots. Madalas libre at perfect para mag-relax, magdala ng picnic at enjoy the view. Mga kapamilya, tandaan, ang travel ay hindi tungkol sa laki ng gastos, kundi sa alaala at karanasan na dala mo pauwi. Kaya't gamitin ang mga tips na ito para masulit ang bawat piso. Magsimula na at huwag kalimutang mag-enjoy sa bawat adventure. Paano nga ba ang pagpaplano at pananaliksik? Mahalaga ang pre-trip planning. Mga kapamilya, bago tayo sumabak sa biyahe, tandaan, ang tamang plano ay susi sa masayang travel. Parang operasyon, kailangan ng maayos na preparasyon para maging successful. Una, gumawa ng budget. Magtakda ng limit sa gastusin para sa pagkain, tirahan, transportasyon at activities. Kapag malinaw ang budget, iwas tayo sa mga biglaang gastos. At syempre, mas masarap mag-travel kung hindi iniisip ang utang pag-uwi. Pangalawa, mag-research tungkol sa lokal na kultura at presyo.
Iba-iba ang halaga ng pagkain, pasalubong at activities sa bawat bansa. Kung alam mo na ito bago umalis, mas madali kang makakapagplano at mas komportable ang biyahe. Plus, mas magiging respectful ka sa kultura ng locals. Narito ang ilang tips sa paggamit ng travel apps at websites. Ngayon, gamitin natin ang power ng technology. Trail Wallet, perfect para subaybayan ng gastos habang nasa biyahe. Simple, easy to use at siguradong hindi ka lalampas sa budget. Sa Travel Mapper, dito mo pwedeng i-layout ang ruta ng iyong trip. May tips pa kung paano makakatipid sa bawat destinasyon. Bukod sa apps, huwag kalimutan ang online forums at communities tulad ng Reddit at travel blogs. Dito makakahanap ng insider tips mula sa mga kapwa biyahero, kung saan makakakain ng masarap na street food o kung anong local markets ang sulit puntahan. Mga kapatid, tandaan, ang tamang plano at research ay kapartner ng bawat adventure. Hindi lang ito nakakatulong sa budget, kundi nagbibigay din ng peace of mind. Kaya bago mag-pack ng maleta, maglaan ng oras para magplano. Sigurado, mas masaya at stress-free ang biyahe. Mga kapamilya, bago tayo magtapos, balikan natin ang highlights ng ating kwentuhan. Una, napag-usapan natin ang mga abot-kayang destinasyon. Sabi nga, hindi kailangan ng malaking budget para makakita ng magagandang tanawin. Sa Timog Silangang Asya at ilang bahagi ng Europa, kayang-kaya ng bulsa ang pamumuhay at travel experience. Pangalawa, tinukoy natin ang budget airlines. Ang daming promo fares na pwedeng samantalahin. Basta alerto ka sa seat sales at marunong mag-book ng maaga. Plus, kung off-peak season ka maglalakbay, mas makakatipid ka pa. At syempre, napag-usapan din natin ang mga cost-saving measures mula sa pagkain sa lokal na kainan, paggamit ng public transport, hanggang sa paghanap ng mga libreng atraksyon. Lahat ng ito ay simple pero epektibong paraan para mas mapalawig ang budget habang enjoy pa rin ang adventure. Mga kapatid, tandaan, ang paglalakbay ay hindi nasusukat sa laki ng gastos, kundi sa dami ng natutunan at naranasan. Sa bawat sulok ng mundo, may kwento at karanasang naghihintay para sa atin. Kaya huwag matakot na subukan ang mga abot-kayang opsyon. Malay mo, dito mo matuklasan ang mga bagay na hindi mo inaasahan at mas magiging makabuluhan ang iyong biyahe. At bilang panghuli, gusto kong marinig ang inyong kwento. Ano ang mga budget travel tips na gusto niyong idagdag? May mga destinasyon ba kayong napuntahan na sobrang sulit at nakatipid kayo ng todo? I-share nyo sa comments sa ibaba dahil bawat kwento ay inspirasyon at makakatulong sa iba pang kapamilya na gustong mag-explore. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Sabay-sabay tayong matuto, magtipid at mag-enjoy sa ating mga adventure. Tandaan, ang paglalakbay ay para sa lahat at bawat isa sa atin ay may kwento na pwedeng magbigay inspirasyon.